Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Latsika lahat for the fourth quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Latsika sa last quarter, pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first 3 quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasihan niyang dokumento nung binanggit niyong dinisallow namin agad dahil sabi niya Acosta, binigay niya lahat kay Latsika. Hindi ko po makita, baka pwede niyong maituro sa TSN kung Yun saan. yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Latsika yung confidential fund po. Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa 3 quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina Acosta na ganun kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first 3 quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo? Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Colonel Latsika po. Kindly listen, Silene, yung narinig mo nung nandun ka o yung TSN mismo? Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya kay Hindi Colonel mo Latsika. pinagbasihan yung aktual na TSN na marahil mas maliwanag tungkol sa bagay nito. Opo. So based lang dun sa narinig mo nung nandun ka. Opo. Thank you, Ms. Eileen. Senator Padilla, yes, Senator Padilla, yes. Gusto niyo maghati na lang kayo? Senator Padilla for a brief interjection and Senator Marcos for a brief interjection to avail of round 1. Then we call it a day. Senator Lapid, kindly proceed, Senator Padilla, while Senator Lapid is thinking about it. No, please proceed. Kailian, tuloy ko lang. Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko merong 55 alternative na eskwelahan na nagbi-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko, Kailian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante? Yung sa anong tawag dito, sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang sa high high school. school. Opo. Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits. 11 elementary schools. 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? No, may. Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa Just naman. yes or no? Depende pa din po kasi yun sa mandate ng Oo lang po agency. o hindi. Sa palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw niyo sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? Yung sa, Oo po o hindi? ah, Ma'am, please. ano, pwede pong pakiulit? Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng NICA. Hindi ko po narinig yun sa Opo. news. Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay?
Pero yung Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 612 Kumpara nyo po point- sa 5.8 billion. Sapat po ba yun? Pero kasi yung sa nabanggit po ng NICA is mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with. So alam nyo po, yung sinabi na Nika. Alam nyo po. Hindi ko po narinig Yung tungkol yan, lang po sa estudyante. Kasi alam nyo naman po, sa ngayon, ang nasa front na inilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan niyo po ba yung mga namatay nung huli na mga estudyante? Yung violence po sa school. Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful. Based po sa AFP. Salamat po. Senator Judge Marcos for the last intervention. Maraming salamat, Presiding Judge. Simple lang, i-confirm ko lang sa ating testigo. So I'd just like to confirm kung tama sabihin na as of now, there's no official finding na may fraud sa DepEd man o sa OVP. Tama po ba? No fraud finding as of now. Kasi nga po, compliance audit lang po ginagawa namin sa Tama. IFAO. Compliance audit lamang, walang fraud audit. Ikalawa, narinig kita kanina na kapag compliance audit, base sa dokumento lang. Limited kayo sa dokumentong isinabmit ng ahensya. Kung ganon, yung House of Representatives, hindi naman bahagi ng OVP or DepEd. Wala namang sinabmit sa COA, di ba? May sinabmit ba sila? Yung Congress, Committee on Good Governance, may sinabit na dokumento? Yun po kasi based on other information na po after nilang mag-liquidate na naging na available information after the liquidation na Pero kinonsider po namin sa audit. Hindi, ibig ko sabihin, yung congressional transcript ni Acosta at Fajarda, hindi yon bahagi ng dokumentong sinumite ng mga ahensya. Opo, pero ginamit po Hiwalay siya, namin di yun. ba? Pero ginamit din po namin yung information na yon during our audit po. Bakit humingi ka rin ba ng affidavit? Kasi hindi naman binigay ng agency. Kasasabi mo lang kapag compliance audit, dokumentong galing sa ahensya. Pero yun po is relevant information po na ginamit namin for audit po, na sinama namin sa pag-audit. Yes, following po, the presiding judge, bakit po ganon? Kanina sinabi mo, dapat dokumento na sinabmit ng ahensya. Biglang ngayon, pati transcript, pati iba't iba pang mga katibayan na sinasabi, ginagamit na rin. Hindi na compliance audit yun, hindi ba? Pero yun po kasi is related pa din dun sa liquidation which is discovered after the submission of the liquidation documents. Kaya nga nalilito kami kasi bakit dinisalaw lahat ng quarter samantalang pinag-uusapan ni Acosta, iisa lang, di ba? Yung last quarter lamang. Doon nga sa transcript, doon lumilitaw yon. So ngayon, tinatanggap na rin pati mga transcript at iba pa. Hindi na dokumento yon as covered by compliance audit by your own definition, hindi ba? Pero relevant yung information po in the conduct of the audit po, in the Kung may proper... relevant sa dyaryo, tatanggapin rin ninyo na ebidensya rin yon. Compliance audit pa rin yon, kahit nasa dyaryo, nasa social media. Kung sa palagay mo may kinalaman dun sa kaso, tatanggapin ninyo. Kasi nga po dun sa circular, pwede kaming mag-dependent sa other documents deemed necessary sa audit po. So, pwede, miski anong dokumento. Parang lumalabo yata yung joint circular. Maraming salamat po. Thank you. Again, that would be the last round for this witness. Ms. Eileen, salamat po sa inyong kooperasyon. Salamat sa inyong pasensya. Salamat sa pagsagot sa lahat ng tanong mula sa magkabilang panig. Gayon din mula sa mga senator judges. You are excused, ma'am, and thank you very much for your time and cooperation. Thank you po, Your Honor. Ingat po kayo.